So yan na nga mga kaibigan. Today's video po mga kaibigan, meron po ulit akong i-share sa inyo, lalong-lalo na po dun sa mga viewers ko dyan, na mga new drivers at nag-uumpisa pa lamang mag-aral mag-drive. So meron lang ulit akong konting idea at konting kaalaman, no, na i-share sa inyo patungkol sa inyong mga sasakyan. Syempre as a beginner, no, as a new drivers, baka yung iba sa atin hindi pa alam to. So meron po kasi tayo ditong mga features, no, yung na dito sa loob ng ating sasakyan na nandyan lang yan pero hindi natin alam na may gamit pala kung para saan talaga yan. So itong sinasabi ko na to mga kaibigan, ito po yung rear view mirror. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, so ito po yung ating rear view. Ayan. So, si rear view mirror mga kaibigan, dyan natin na-check kung meron ba tayong pwedeng mabanggaan sa likod, no? Meron ba tayong mga object or mga tao na pwedeng ma-hit or mabangga kung tayo ay pa-reverse, no? Hindi lang tayo nagbe-base sa side mirror, pati rin po dito sa rear view mirror. At the same time mga kaibigan, ang tinutukoy ko sa inyo dito, halimbawa po kayo nagdadrive sa gabi. Ayan. So, naabutan kayo ng dilim sa inyong pagmamaneho. So, ngayon mga kaibigan, may mga pagkakataon kasi na pag nag-check tayo or tumingin tayo dito sa rear view, so minsan, syempre gabi, may mga driver kasi na hindi aware, ano, minsan mataas yung ilaw. Pag tingin natin dito sa rear view, so nasisilaw tayo sa kanilang mga headlight. So mga kaibigan, ito mayroon tong tinatawag na day and night features, no, na kung saan magagamit mo to na hindi ka nasisilaw sa mga sasakyan na nandun sa likod. So ganito lang yung mga kaibigan, ipapakita ko po sa inyo, ano, para mas maintindihan nyo po. So ito nga po mga kaibigan, ano, nakita nyo yan. So pagkagabi po, normal, ano, pag check nyo dito sa rear view mirror, nasilaw po kayo. So ano po ba yung dapat natin gawin para hindi tayo masilaw kasi masakit sa mata yung headlight? So meron po tayong tinatawag dito na day and night switch. So meron po tayong tinatawag dito na tab, no? Ito. Ayan. So ito mga kaibigan, kapag press nyo yan, papunta dun, ayan, press natin siya. Ayan, tulak lang natin yan. Okay, so itong ano natin mga kaibigan, itong ating rear view mirror, itong salamin mismo. So yung reflection po ng headlight, no, yung reflection ng headlight na nasa likuran natin, so pupunta po sa taas. Ayan. So hindi po direktang tatama sa ating mata, no. So kaya ang gagawin natin mga kaibigan kapag tayo ay nasilaw, ano, kunwari nasilaw tayo sa ating likuran ng mga sasakyan na nasa likod, matataas yung ilaw nila. So ang gawin natin, pagka ito kasi yung normal, yan, nakabalik-balik natin, yan yung normal. So pag nasilaw tayo, i-press mo lang yan, tulak mo lang yan pataas. Yan. So tingnan niyo itong ating review, yung salamin mismo. So yung reflection niya ay inilalayo sa driver, dun sa paningin, dun sa ating mata, para hindi po masilaw yung driver. So ito po yung kagandahan sa ating review, no, review mirror. So meron siyang day and night switch, ano, ito yung switch niya. So dapat pagka-araw dapat nakaganyan siya. So pag gabi, tulak mo lang siya kung nasisilaw ka dun sa mga sasakyan na nasa likuran. So yung mga kaibigan, ang use nito. So yan po ang gamit ng ating review mirror, ano. So kailangan natin malaman yan as a driver, no. Tayo ay mga beginner, nag-uumpisa pa lang mag-drive. So at least ngayon mga kaibigan, aware na tayo kung para saan to at kung paano gamitin ang ating review mirror. So yun lang mga kaibigan for this video. Sana po nakatulong sa inyo ang video na to, at abangan nyo po ang mga next video kong i-upload. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para manonotify kita sa tuwing mayroon akong i-upload na bagong video. So that's it mga kaibigan.